Maging milyonaryo dahil sa kakayahang makita ang hinaharap sa gitna ng maingay at masiglang mga kalsada ng Manila, isang masigasig na lalaki ang abala sa pag-i-interview ng mga tao sa lansangan. Hindi ka panipaniwala, sigaw niya habang itinutok ang mikropono sa mga nagdaraan. Ang tanong, ano ang gagawin mo kung bigla kang magkaroon ng 4 milyong piso? Sigurado akong babayaran ko ang lahat ng utang ko, sagot ng isang lalaki. Pero sa totoo lang, hindi sapat ang halagang iyon para makabili ng disenteng kondo dito, hindi ba? At iyon mismo ang hindi napansin ng unang biktima, isang lalaking medyo mataba, mukhang awkward, at tila hindi napapansin ng mga babae. Mukha siyang nag-iisip na bumili ng bagong kotse. Siguro gusto niyang magsimula ulit mula sa simula, bulong ng tagapag-interview. Sumunod ay isang magkasintahan. Ang babae, na halatang mas may kontrol, mabilis na nagsabi, ipapasa namin ang pera sa savings. Pagkatapos, inilabas ng tagapag-interview ang huling tanong, ang pinakamalaking tanong, kung ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo, ano ang gagawin mo? Biglang bumaba ang enerhiya ng paligid. Mukhang naguluhan ang mga tao. Isang batang babae ang nag-alinlangan, siguro, magsisimula akong mag-enjoy sa buhay, maglibang ng mas madalas. Habang ang isa naman, mas maingat, ay nagsabi, sa tingin ko kailangan ko munang malaman kung paano maging mayaman bago ko isipin kung paano gastusin ang pera. Lumipat ang eksena sa isang makintab na TV studio. Isang sikat na babaeng host, si Maria, ang nagkomento sa mga manonood, napaka-interesante ng mga sagot, hindi ba? Tumalikod siya sa espesyal na bisita. At ngayon, gusto naming marinig ang pananaw ng tinaguriang unang Pilipinong naging pinakamayamang tao sa mundo. Isang tao na, ayon sa tsismis, ay may kakayahang makita ang hinaharap. Tumutok ang kamera sa isang batang lalaki. Mukha siyang medyo nahihiya. Sa totoo lang, hindi ko nakikita ang hinaharap, sagot niya, medyo nag-aalangan. Sinungaling, isip ng mga nanunood. Biglang, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mata ng lalaki. Sa dulo ng studio, isang misteryosong matandang babae ang nakatayo, hawak ang isang scepter na may nakapahingang agila. Biglang lumipad ang agila, nagbigay ng matingkad na gintong liwanag, at umikot sa hangin. Ngumiti ang bilyonaryong lalaki, tila na-distract sa eksena, mukhang inosente. Sige na, sagutin mo na, sabi ni Maria, hinayla siya pabalik sa realidad. Sa totoo lang, sabi ng lalaki, mas kalmado na, isa lang akong maswerteng investor, wala nang iba. Pero malinaw, hindi tayo nasa kasalukuyan, di ba? Iniisip mo bang magsisimula ang kwento sa marangyang buhay ng isang bilyonaryo? Gising, sigaw ng isang tao. Nagising si Mateo Santos, bulong-bulong pa rin ang tungkol sa Sergeant Velasco. Malinaw na katatapos lang niya sa military training at ngayon ay wala na siyang pera. Bakit? Bakit ang imahe ng kakaibang agila na nakita niya sa training camp ay patuloy na bumabalik sa kanyang panaginip? Buiset, bulong ni Mateo. Akala ko ito'y senyales ng hinaharap, pero isa lang pala itong walang kwentang panaginip. Ito ang bida natin, Mateo Santos, 23 taong gulang, walang trabaho, walang pera, at lubos na nalilito. Tulad ng nakikita mo, siya ay nakatira sa isang maliit, madilim, halos basement na kwarto sa bahay ng kanyang ina. Pero hindi palaging ganito ang buhay niya. Noon, ang kanyang ama ay may matagumpay na negosyo, at ang kanyang ina ay isang mabait na babae. Siya ay nabuhay sa isang panaginip. Ngunit, bumagsak ang negosyo ng kanyang ama, at sa huli, iniwan siya nito. Napabuntong hininga si Mateo, tiningnan ang kanyang telepono, at nagdesisyong bisitahin ang isang kaibigan. Grabe, tingnan mo ang koleksyon mo, Paulo, sabi ni Mateo nang pumasok sa kwarto na puno ng mga action figures. Ang isa dyan, mukhang maganda ang kalidad. Siguradong mahal yan. Ako, hindi ko kayang mangarap na bumili ng ganyan. Si Paulo Garcia, ang kaibigan niyang may salamin,
ay tumawa ng may pagmamalaki. Tingnan mo ang epic na koleksyon ko, sabi niya habang itinuro ang paligid ng kwarto. Dablihin mo pa yan, mas maganda ang kulay. Napailing si Mateo. Paolo, ang koleksyon mo ay malaki na simula pa nung elementarya. Paano ko malalaman ang pagkakaiba? Wala kang appreciation sa mga finer details, sabi ni Paolo, na 23 taong gulang din tulad ni Mateo. So, ano ang plano mo pagkatapos ng training? Tapos na ako sa college, sagot ni Mateo, may determinasyon sa boses. Panahon na para maghanap ng trabaho, kumita ng pera para hindi mahirapan si mama. Itinaas ni Paolo ang kanyang San Miguel beer. Isa kang mabuting anak. Salamat, sagot ni Mateo, naalala ang nakaraan. Narinig ko noong Pasko, kumain ka ng dinner kasama si mama para hindi siya mag-isa, habang ako ay nasa training camp. Nagpatuloy ang usapan nila tungkol sa iba't ibang bagay, hanggang sa biglang naging seryoso si Paolo. Mateo, may mahalaga akong sasabihin. Lumapit siya. Natagpuan ko na ang password ng Bitcoin wallet ko. Napakunot ang noo ni Mateo, mukhang naguguluhan. Kinailangan ulitin ni Paolo. Naalala mo ang ruta, yung online game na nilaro natin araw at gabi. Noong araw, ibinenta ko ang lahat ng items ko sa game para bumili ng Bitcoin. Pero nawala ang password ko at nakalimutan ko na. Nanlaki ang mata ni Mateo. Alam niya kung gaano nakataas ang halaga ng Bitcoin ngayon. Eksakto, magkano? Habang nililinis ko ang shelf ng Wayfo, ko nabihira kong gawin na tagpuan ko ang papel na may password, paliwanag ni Paolo, at sinabi ang numero. 1,120 Bitcoin. Natulala si Mateo. Sinimulan niyang mag-compute sa isip. Ang mga numero ay mabilis na naglaro sa kanyang utak. Pagkatapos ng ilang segundo, nagtanong siya ng pautol, Paolo. Sinabi mo, may 1,120 Bitcoin ka. Sa presyo ngayon, ibig sabihin ba kumita ka ng halos 500 milyong piso? Half a billion piso, sigaw ni Mateo, hinawakan ang balikat ng kaibigan. Seryoso ka ba? Paano naging ganito kalaki ang pera mo? Napakamot si Paolo. Sa totoo lang, medyo overwhelmed ako. Sobrang dami ng pera. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Samantala, ang kaibigan niyang walang pera, si Mateo, ay mabilis na nagtanong, pwede bang pautangin mo ako ng 4 na milyon piso? Hindi pwede, sagot ni Paolo, umiling. Nilipat ko na lahat sa exchange. Narinig ko tataas pa ang presyo ng Bitcoin. Hayop, sigaw ni Mateo, galit. Ang kuripot mo. Kung alam ko lang, mas seryoso sana akong naglaro noon. Ngunit bigla niyang naalala ang isang bagay. Hinawakan niya ang kamay ni Paolo. Sandali, noong binenta mo ang karakter na ruta, binenta mo rin ang karakter mo, di ba? May share ako dyan. Ibigay mo ang parte ko, kung hindi, magnanakaw ka. Binalewala ni Paolo ang sinabi niya. Sige, subukan mong alalahanin, ilang porsyento ang share mo. Habang sinusubukan ni Mateo na alalahanin ang lahat, bigla niyang nakita ito. Ang pamilyar na agila ay nakadapo sa tuktok ng gusali sa tapat, ang mga matatalim nitong mata ay tumitig ng diretso sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang parehong nilalang na lumitaw sa kanyang panaginip. Ang agila ay pumagaspas ng mga pakpak, mabilis na lumipad papunta sa kanya, dumaan sa bukas na bintana, at umikot sa itaas ng ulo ni Mateo. Ang mga gintong apoy na iniwan nito sa hangin ay unti-unting nagtipon, bumuo ng kumikislap na mga salita. Bakit parang ang weird ng mukha mo? Tanong ni Paolo, napansin ang tila nawawala sa sarili niyang kaibigan. Paolo, tanong ni Mateo nang may kaba, alam mo ba ang tungkol sa isang kumpanya na tinatawag na Mountain Hill? Naguluhan si Paolo. Oo naman. Iyan ang pangalan ng trading platform kung saan ko iniimbak ang pera ko. Ang mga kumikislap na salita ay malinaw na lumitaw sa isipan ni Mateo, Mountain Hill malapit nang bumagsak. Nagsimulang mag-flashback si Mateo. Ang ganitong mga pangyayari ay nangyari rin noong nasa military training siya. Hindi ito ilusyon.
Posibleng isa itong tunay na kakayahan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Paulo, ang boses niya'y puno ng determinasyon. Paulo, makinig ka. Kailangan mong ibenta ang lahat ng Bitcoin mo. Ngayon na. Nag-atubili si Paulo, hindi maintindihan kung bakit biglang naging ganoon ka-agresibo si Mateo. Ngunit iginigiit ni Mateo, ang boses niya'y puno ng urgency. Kahit isang segundo pang pag-aantala ay sobrang delikado. Ibenta mo na agad. Napako ang tingin ni Paulo kay Mateo. Sinusubukang intindihin ang mukha nitong seryoso. Sa huli, napabuntong hininga si Paulo at sumuko. Sige na, sige na. Ibebenta ko na. Dagdag pa niya, nakipag-ugnayan na rin ako sa ate ko para maayos ang account ko, kaya walang problema. Pero pagkatapos nito, kailangan mong ipaliwanag ng maayos ang lahat. Tumango si Mateo, ngunit ang isip niya ay naguguluhan pa rin sa tanong kung bakit paulit-ulit na nagpapakita ang agila. Ang babala tungkol sa pagbagsak ng trading platform ay tila may low-ika, pero biglang napasigaw si Paulo, ang mga mata niya'y nakatitig sa screen. Grabe, bumagsak ang server ng platform. Agad na nagtanong si Mateo. Ang puso niya'y kumakabog. Paano ang Bitcoin mo? Sa awa ng Diyos, huminga ng malalim si Paulo, halatang natatakot pa rin. Naibenta ko na lahat, ilang segundo bago tuluyang bumagsak ang lahat. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili. Tingnan ko muna, baka maintenance lang ito ng server. Samantala, mas nakatuon si Mateo sa tanong kung bakit ang lahat ng ito ay nangyari kasabay ng paglitaw ng agila. Biglang napasigaw si Paulo, halos mawalan ng ulirat. Diyos ko, bumalik na ang server, pero lahat ng account ay walang laman. Nagkagulo online. Ang internet ay puno ng kaguluhan. Napatingin si Paulo kay Mateo, ang mukha niya'y puno ng hindi makapaniwala. Paano mo nalaman na mangyayari ito? Halatang hindi alam ni Mateo kung paano ipapaliwanag ang lahat. Patuloy na nagtatanong si Paulo, litong-lito at gulat na gulat. Sa wakas, mahina niyang sinabi, siguro, may kakayahan akong makita ang hinaharap. Wow! Sinabi niya talaga iyon ng direkta sa kaibigan niya. Mukhang hindi siya marunong magtago ng sikreto, pero sige na nga, patawarin natin siya. Sa huli, ang kaibigan niya naman ay halos magbigay na ng kalahating bilyong piso sa kanya, kaya okay lang siguro. Flashback, 1 taon ang nakalipas sa training battalion 10, sa gitna ng isang mortar firing exercise. Santos, huwag kang lutang. Mag-focus ka, sigaw ng isang sergeant. Tila wala sa sarili, mahina niyang sagot, opo, sergeant. Ngunit biglang, ang pamilyar na agila ay muling nagpakita sa itaas. Napakaliwanag nito, napakahari, at tila hindi isang ordinaryong ibon. Minsan pa, lumipad ito ng mabilis sa ibabaw niya. Nang sabihin niya ito sa mga kasamahan niya, lahat sila'y tumingin sa kanya na parang baliw siya. At doon lumitaw ang mga salita, mortar 188 mm sumabog. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, iniisip kung bahagi lang ito ng training. Sa harap niya, isang 188 mm mortar ang inihahanda. Bago pa siya makapagsalita, pinaputok na ito. Ngunit tila hindi ito lumipad ng normal. Sa mismong sandaling iyon, natutunan ni Mateo ang isang bagay, kapag ang tao ay nasa bingit ng panganib, kumikilos sila bago pa man makapag-isip. Napasigaw siya ng walang pag-aalinlangan, dapa. Sumabog ang buong lugar. Balik sa kasalukuyan, sa totoo lang, milagro na buhay ka pa, sabi ni Paulo, na halatang natatakot pa rin sa kwento. Tumango si Mateo, malungkot. May ilang hindi nakaligtas sa aksidente. Pero dahil sa babala, nakaligtas ako ng walang gallows. Napabuntong hininga siya. Sinubukan kong ikwento ito sa iba, pero ang tingin nila, gawa lang ito ng trauma ko o epekto ng pagkabigla. Sinabi ni Paulo, ang ating resident otaku, kung nangyari ito ng 2 beses ng eksakto, baka pwede na itong ituring na superpower. Sumagot si Mateo, pwede nga. Pero paano natin mapapatunayan ang ganitong bagay?
Sa kanyang walang hanggang talino, sinabi ni Otako, ang paniniwala ay nasa isip lang. Kahit ngayon, kung biglang lumitaw ang isang magandang babae sa harap ko, maniniwala pa rin ako. Umikot ang mata ni Mateo. Mas mabuti pang mag-focus tayo sa mas praktikal na bagay. Tulad ng 450 milyong piso na dapat ay para sa akin. Naalala niya na sa 1120 Bitcoin ng kaibigan niya, halos 1,000 Bitcoin ang galing sa benta ng karakter niya sa laro. Mas mabuti pang ibigay mo na ang parte ko, kung hindi, susunugin ko ang buong koleksyon ng action figures mo. Agad na umiling si Otako. Walang problema. Pero ang pinakamalaking problema dito ay ang buwis. Nagtataka si Mateo. Hayop ka, nagpaplano ka bang magtayo ng tax haven? Balak mong itago ang pera sa Middle East para umiwas sa buwis dito sa Pilipinas. Halatang kinabahan si Otako dahil nahulaan ni Mateo ang plano niya. Napangiti si Mateo. Aba, nag-major ako sa economics, hindi para magpahinga lang. Ipinaliwanag ni Otako na tumulong ang ate niya sa pag-aaral ng mga batas. Sa Pilipinas, napakataas ng buwis sa cryptocurrency. Kaya naman nagtatayo siya ng kumpanya sa isang lugar na tinatawag na Delaware. Perfect na lugar, sabi ni Otako, ang mga mata niya'y kumikislap. Ang pangalan ng kumpanya ko ay OTA, natawa siya. Alam mo ba ibig sabihin? Otako Treasures Agency. Ang galing, di ba? At nang araw na iyon, natanggap ni Mateo ang unang bahagi ng kanyang pera, 1,000,000 piso. Ang natitirang 449 na milyon ay nakareserba pa rin. Habang nakaupo siya, napangiti ng bahagya. Kung ito man ay isang panaginip, huwag niyo na akong gisingin, naisip niya. Ang tanong, ano ang gagawin niya sa perang ito? Sa isang mataong mall sa Maynila, napansin ni Mateo ang isang grupo ng tao na nagkukumpulan sa paligid ng isang kaguluhan. Habang papalapit siya, narinig niya ang isang babae na sumisigaw, "Irereklamo kita sa boss mo. Lumuhad ka ngayon din." Isang babae na nakasuot ng mamahaling coat ang galit na nanggagalaiti. Alam mo ba kung gaano kamahal ang sapatos na ito? Paano mo nagawang madumihan ito? Sigaw niya habang tinuturo ang isang babaeng janitress na nakatayo sa harapan ng isang security guard. Ang guard naman ay walang magawa kundi paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Pagkatapos, hinarap ng babae ang janitress na nasa likod ng guard at muling sumigaw, "At ikaw? Lumuhad ka rin at humingi ng tawad sa akin ngayon din." Habang pinapanood ni Mateo ang eksena, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa gulat patungo sa galit. At alam mo ba, tumaya ako ng 1,000,000 piso na ang janitress na iyon ay walang iba kundi ang nanay niya. At tama nga ako. Sa susunod na eksena, malinaw na nakita ni Mateo ang mukha ng kanyang ina, si Elena. Ang mayamang babae ay patuloy pa rin sa kanyang galit, tinuturo ang sapatos niya. "Papaluhurin kita at ipapalinis ko ang sapatos ko gamit ang dila mo." Ang guard ay halatang hindi na alam ang gagawin at lumingon sa janitress. "Ate, magsalita ka naman." Si Mateo, na hindi na maitago ang galit at pagkabigla, ay nag-init ang dugo. Palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ina na nagtatrabaho siya bilang operator sa isang call center. Ang eksenang ito ay labis na nagpagalit sa kanya. Nang makita niyang tila luluhod na ang kanyang ina, mabilis siyang sumugod at tumayo sa pagitan nito at ng mayamang babae. "Tigil na," sigaw niya. Isang eksena ng kabayanihan. Ang eksenang ito ay parang eksena sa pelikula. Ang pagligtas sa sariling ina ay mas astig kaysa sa pag-ipon ng pera, Diyos ko. Tumingin si Mateo ng diretso sa babae. Ang boses niya ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. "Bakit kailangan mong palakihin ang isang maliit na bagay? At bakit mo kailangang pilitin ang iba na lumuhad?" Si Elena, ang ina ni Mateo, ay bahagyang tumingin sa ibang direksyon, halatang nahihiya. Ang mayamang babae naman ay nakapamewang, at ang boses niya ay puno ng yabang. "Anak ka ba ng babaeng ito?" "Oo, ako ang anak niya," sagot ni Mateo nang walang alinlangan.
Ngunit biglang bumaliktad ang sitwasyon. Si Elena mismo ang nagsabi, hindi. Hindi ko kilala ang lalaking ito. Hindi siya anak ko. Wow! Karaniwan, ang anak ang kumakaila sa magulang, pero sa pagkakataong ito, ang ating bida ang binaliktad ng sariling ina. Tumingin si Mateo sa kanyang ina, ang boses niya'y banayad ngunit puno ng determinasyon. Nanay, iniisip mo ba kahit saglit na ikakahiya kita? Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan, litong-lito. Totoo bang ina niya ang janitress? Muling hinarap ni Mateo ang mayamang babae. Ipaliwanag mo ng maayos ang nangyari. Tinuro ng babae ang sapatos niya. Ang janitress na ito, nadumihan ang sapatos ko gamit ang kanyang mop. Habang patuloy ang kaguluhan, ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng maglabas ng kanilang mga cellphone at kinukuhanan ng video ang eksena. Teka lang, ang buong gulong ito, dahil lang sa maliit na bagay na iyon, tanong ni Mateo, halatang hindi makapaniwala. Nagsimulang mawalan ng pasensya ang babae at muling sumigaw. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito? Pero ngayon, ang kaharap niya ay isang tao na may tunay na pera. Kalmado si Mateo habang inilabas ang isang bungkos ng pera na nagkakahalaga ng 30,000 piso at inilapag ito sa mesa. Kunin mo ito at umalis ka. Pero kung gusto mong makuha ang perang ito, kailangan mong humingi ng tawad sa nanay ko. Kung ayaw mo, pwede kang umalis nang walang kahit ano. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang pagtanggap ng pera ngayon ay nakakahiya. Ngumiti si Mateo, bahagyang nakakaloko. Kung gusto mo, pwede kong ihagis ang pera sa sahig para gumapang ka at pulutin ito. Lubos na naguluhan at napahiya, ang babae ay napilitang humingi ng tawad, kahit na halatang labag sa kalooban niya. Habang nagmamasid sa paligid, tila sinisigurado niyang walang masyadong nakakakita. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis niyang inagaw ang pera mula kay Mateo at sinimulang bilangin ito. Ngunit hindi pa tapos si Mateo. Tawagin mo ang manager mo, sabi niya, ang boses niya ay malamig. Pagkatapos, hinarap niya ang babae. Mas mabuti pa siguro kung umuwi ka ng nakapaa, dahil binili ko na ang sapatos na suot mo. Kung hindi mo ito ibibigay, tatawag ako ng pulis at sasabihin kong nagnakaw ka. Napako ang babae, ang mukha niya'y halatang naghalo ang pagkagulat at galit. Hindi na siya pinansin ni Mateo at ay nalalayan ang kanyang ina palabas. Ang babae naman ay patuloy pa ring nagdadaldal sa likuran nila. Hoy, huwag kang madamo. Hindi mo naman isusuot ang sapatos na ito, hindi ba? Ngumiti si Mateo at bahagyang tumango. Oo naman. Hindi ko ito isusuot. Dadalhin ko ito sa bahay at itatapon sa basurahan. Nagsimula nang magwala ang babae, at nagkaroon ng kaunting kaguluhan. Sa labas ng mall, anak, dapat bumalik ka at ayusin ang gulo, sabi ni Elena, halatang nag-aalala. Sinubukan niyang kumbinsihin si Mateo, ngunit niyakap lang siya ng anak. Ayos na ang lahat, nanay, sabi ni Mateo, ang boses niya'y puno ng pagmamahal. Mas nag-aalala ako kung bakit parang ang payat-payat niyo na. Inakala ni Elena na naaawa ang anak niya sa kanya dahil sa trabaho. Panandalian lang ito, anak. Mula ngayon, hindi mo na kailangang magtrabaho pa, putol ni Mateo. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Nagliwanag ang mukha ni Elena, puno ng kasiyahan. Ang anak ko, napakalaki na talaga. Tinitigan niya ang anak ng may pagmamahal. Pero, saan ka nakakuha ng pera? Ibinenta ko lang ang gaming account ko kasama ang kaibigan kong si Paulo, nanay. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo, na tila hudyat ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Isang tagpo ng hinaharap, OPEC MAGBABAWAS ng gastos sa produksyon na pansin ni Kiara ang tila kawalang laman sa tingin ni Mateo at nagtanong, ayos ka lang ba? Nagulat si Mateo at tila natauhan. Medyo nawawala lang sa isip ko saglit. Pagkatapos, sinabi ni Kiara, palaging bantayan mo si Paulo, ha?
Alam mo naman kung gaano siya kawalang silbi minsan. Napangiti si Mateo at tumawa ng bahagya. Pagkatapos ay nagtanong siya, tungkol saan ba ang pulong na ito, ate? Ipinaliwanag ni Kiara, pinag-uusapan nila ang pagbawas ng gastos sa produksyon. Si Paulo, tulad ng karamihan sa atin, ay walang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Napilitang magpaliwanag pa si Kiara. Sa mundo ng pananalapi, ang mga tao ay umaasa sa stock market at iba pang mga asset. Pero para sa mga kumpanyang pisikal tulad ng OPEC, ang lahat ng pera nila ay nakasalalay sa langis at ginto. Ang Estados Unidos, bagamat isa sa pinakamalaking tagagawa ng langis, ay gumagamit ng napakalaking dami ng langis para sa mga digmaan at sa huli ay nangangailangan ng mas marami kaysa sa kanilang nagagawa. Pero dahil sa shale gas, nagbago ang lahat. Ngayon, pati ang Amerika ay nag-e-export na rin ng langis. Ang tanong ngayon, patuloy ni Kiara, ay kung paano maaapektuhan nito ang merkado. Kung bababa ang presyo ng langis sa Pilipinas sa ilalim ng $50 kada barrels, maraming kumpanya ang magsasara. Kaya naman may ganitong pulong para maghanap ng paraan upang bawasan ang gastos at manatiling buhay. Sa kasalukuyan, ang presyo ng isang barrels ng langis ay nasa $60 na, at hirap na sila. Tinanong ni Mateo kung ano ang mangyayari kung magtagumpay ang kasunduan. Ipinaliwanag ni Kiara, kung mangyari iyon, tataas ng husto ang presyo ng langis, at lahat ng nasa industriya ay magdiriwang. Napailing siya, maliban na lang sa mga ordinaryong tao. Ang mga tunay na masaya lang ay ang mga bilyonaryong gaaman na iyon. Sinulyapan niya si Mateo, bakit bigla kang interesado sa usaping ito? Umiling si Mateo at ngumiti ng bahagya. Wala naman, ate. Na-curious lang ako. Sumasang-ayon ako, sabi ni Kiara, pero ang mga forecast ay mukhang hindi pabor. Sa loob ng kotse ni Paulo habang naipit sa traffic sa loob ng kotse ni Paulo na puno ng sticker ng mga waifu, nag-isip si Mateo kung bakit lumitaw ang mensaheng iyon. Kung alam niyang tataas ang presyo ng langis, maaari siyang bumili ng maraming barrels ngayon at ibenta ito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Tila baliw ang ideya, pero naipakita na niya ang kakayahang hulaan ang mga pangyayari tulad ng pagsabog ng mortar at pagbagsak ng mountain hill. Ang tanong ngayon ay magkano ang dapat niyang i-invest. Naiwan niya ang 4 na milyong piso para sa kanyang ina, si Elena, at may natitirang 11 na milyong piso sa kanyang account, matapos ang deposito sa bagong apartment at iba pang gastusin. May malaking halaga pa sa account ni Paulo sa ibang bansa, pero ilagay ang lahat ng iyon sa isang bagay na hindi tiyak ay tila isang malaking sugal. Biglang nagtanong si Paulo, nagpakita na naman ba? Nagulat si Mateo. Nakatingala si Paulo sa langit na parang isang hanggal, tila may napansin. Napabuntong hininga si Mateo. Diyos ko, ang taong ito ay masyadong mapanuri. Hinimok ni Paulo si Mateo na sabihin ang nakita niya. Doon naisip ni Mateo ang isang ideya. Ang plano ilang sandali pa, ipinaliwanag na ni Mateo ang lahat. Ngayon, alam na ni Paulo na gustong bumili ni Mateo ng langis upang ibenta ito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Sinimulan nilang suriin ang mga presyo at nalaman nilang nasa $60 kada barrels ang kasalukuyang halaga. Sa simula, pinag-usapan nila ang pag-invest ng maliit na halaga mula sa pera ni Mateo. Sinabi ni Mateo na nais niyang gumastos ng humigit kumulang 12,000 piso, katumbas ng 300,000 won, pero tinawanan siya ni Paulo at sinabing masyado siyang maingat. Plano raw ni Paulo na mag-invest ng 400,000 piso, 10 milyong won. Ikaw ba'y nasisiraan ng ulo? Sigaw ni Mateo. Seryoso ka ba? Tinanong ni Paulo kung mas okay ba ang 200,000 piso, 5 milyong won. Sinubukan ni Mateo na babalaan siya na walang kasiguraduhan ang lahat, at ang kakayahan niyang hulaan ay hindi pa lubos na napatunayan. Pero matigas ang ulo ni Paulo. Hindi ako tataya ng mas mababa sa 120,000 piso, 3 milyong won. Napailing na lang si Mateo at sumuko. Sa totoo lang, bumagsak na ang presyo ng langis sa nakaraan.
Kahit hindi magtagumpay ang kasunduan, maaaring may benta pa rin nila ito ng may kaunting lugi. Pero ang ideya ng pag-invest ng malaking halaga batay lamang sa isang hindi tiyak na kakayahan ay nakakatakot pa rin. Pero hey, ang swerte ay nakangiti sa mga matatapang. Sinimulan na ni Mateo ang pag-click. Sa tulong ng payo ni Mateo, nagpasya si Paulo na i-invest ang isang malaking bahagi ng kanyang yaman sa langis gamit ang mga futures contract sa New York Stock Exchange, online lahat, pero kailangan ng lisensyadong broker. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay ng resulta ng pulong ng OPEC. Ang bagong tahanan sa kabutihang palad, nakahanap si Mateo ng desenteng apartment na may 2 kwarto sa mas mataas na palapag. Nagbayad siya ng 4 na milyong piso bilang deposito. Hindi man ito marangya, pero higit pa sa kanilang inaasahan. Masayang-masaya si Elena. Ngayon, may 2 kwarto na tayo at makikita pa natin ang pagsikat ng araw mula rito. Halatang emosyonal si Elena. Para kay Mateo, sapat nang makita ang ngiti ng kanyang ina upang gawing sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Habang nag-aayos ng gamit, biglang tumahimik si Elena. May hawak siyang ilang gamit mula sa isang kahon, mga bagay na pag-aari ng yumaong ama ni Mateo. Nang lumiit ang kanilang bahay sa paglipas ng mga taon, nawalan sila ng espasyo para sa mga alaala. Ngayon, tila bumalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Madalas mo pa rin bang iniisip si Papa, Ma? Oo naman, anak, sagot ni Elena, ang boses niya ay nanginginig. Napakahirap ng trabaho niya. Pero hindi man lang niya nakita ang ganitong araw. Kung nabuhay lang siya ng mas matagal. Tahimik na tinitigan ni Mateo ang larawan ng kanilang dating tahanan, ang bahay na itinayo ng kanyang ama mula sa hirap at tiyaga. Pero matapos ang pagkamatay nito, nawala ang lahat, at napilitan silang ibenta ang bahay. Hindi napigilan ni Elena ang kanyang luha. Tumayo siya bigla. Sige, anak, ayusin mo na ang kwarto mo. Magpapahinga lang ako saglit. Habang tinitingnan ang kanilang bagong kusina, napansin ni Mateo na kailangan nilang bumili ng mga bagong gamit. Nakita rin niyang hirap na hirap ang kanyang ina sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon. Agad niyang sinabi, "Huwag na po kayong magbuhat, Maria. Ako na ang bahala." Inabot niya ang isang bank card sa kanyang ina. "Narito po, Maria. May laman itong 4 na milyong piso. Gamitin niyo po para sa lahat ng kailangan niyo." Nanlaki ang mata ni Elena. "Ano ba yan, Mateo? Bakit ka gumagastos ng ganyan kalaki? Marami na akong naipon, hindi mo na kailangan pang gawin ito." Ngunit nanatili si Mateo sa kanyang desisyon. "Ma, isipin niyo na lang po na ito ang paraan ko ng pagpapasalamat sa inyo." Ang huling pagsusugal matapos bayaran ang apartment, bigyan ng pera ang kanyang ina, at ayusin ang lahat ng kailangan, natira kay Mateo ang humigit kumulang 11 na milyong piso. Sa teorya, sapat na ito para hindi siya mag-alala sa mga gastusin sa loob ng ilang taon. Pero mukhang hindi kontento ang ating bagong investor na manatili lamang sa ganoong estado. Sa isang banda, ang kanilang hinaharap ay nakasalalay sa resulta ng pulong ng OPEC. Sa kabilang banda, ang tanong ay, tama ba ang desisyon nilang sumugal? Kinabukasan, muling sumugod si Paulo sa bahay ni Mateo dahil malapit nang ilabas ang resulta ng pulong. Pakiramdam ni Mateo ay parang siya'y naipit sa isang walang katapusang eksena ng suspense sa pelikula, dahil tila napakatagal bago lumabas ang resulta. Simula nang magsimula ang pulong, bumagsak na ng 3% ang presyo ng langis. Ang ibig sabihin nito, isang bahagi ng kanilang puhunan ay tila naglaho na sa papel. "Kalma ka pa ba ngayon?" tanong ni Mateo kay Paulo. Ngunit buong kumpiyansa si Paulo na sumagot, "Hindi ako natatakot. Naniniwala ako sa Conmat Tintray." Upang may bailang ang atensyon nila, nagpasya si Mateo na maglaro ng video games kasama si Paulo. Pero ang adik sa laro na ito ay puro mga simulation game ng pakikipag-date kasama ang mga anime girls na sobrang sexy ang nilalaro. Samantala, patuloy pa ring bumabagsak ang presyo ng langis.
Sinubukan ni Mateo na magmukhang kalmado. Walang problema. Kahit mawala ang perang iyon, hindi naman ito sisirain ang buhay niya. Sa totoo lang, ang dagdag o bawas ng ilang milyong piso ay hindi sapat upang magretiro siya. Ngunit kasabay nito, nakakatakot isipin na kung mawawala ang lahat, baka kailangan nilang bumalik sa mga trabahong ayaw nila. Habang natutulog siya ng saglit, nagising siya sa sigaw ni Paulo. Lumabas na ang resulta ng OPEC. Nag-uunahan ang mga balita, OPEC nagkasundo sa pagbabawas ng produksyon. Magkano na ang presyo ng langis? Tanong agad ni Paulo. Nang suriin nila, umabot na sa $73 kada barils ang presyo. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos ang anunsyo, tumaas ito ng 20%. Tingnan mo ang account natin. Ibenta mo na, Paulo, sigaw ni Mateo. Dapat natin itong ibenta ngayon, dahil wala akong anumang hula tungkol sa mga susunod na mangyayari. Agad na sumunod si Paulo. Ang tagumpay ilang sandali pa, nagsimula na silang magbilang ng kanilang kita. Diyos ko, kapag mayroon kang cheat code para sa pera, napakadali ng buhay. Ang dalawang magkaibigan ay kumita ng humigit kumulang 35 na milyong piso, katumbas ng $630,000 United States dollars. Naupo si Mateo, nakayuko at hawak ang kanyang ulo, mukha siyang isang ganap na hanggal. Dahil mas maliit ang kanyang puhunan, o ideya ng puhunan, kumpara sa malaking halaga na inilagay ni Paulo, ang bahagi niya ay humigit kumulang 3.3 na milyong piso, katumbas ng $60,000 United States dollars. Napaisip siya, napaka-injustice naman ng mundong ito, pero sa kabila nito, nagpapasalamat siya sa kabutihang loob ni Paulo. Si Paulo naman ay nagsabi, kung inilagay ko lang ang lahat ng pera na plano ko noong una, baka mayaman na tayo ng sobra-sobra. Pero mabilis din niyang binaliwala iyon. Pero hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay isang bagay, ito na ang ikatlong beses. Ang swerte ay maaaring gumana ng isa o dalawang beses, pero ang pangatlo, iyon ay katiyakan. Totoo nga, ang kakayahan ni Mateo na makita ang hinaharap ay totoo. At tumpak, naupo si Mateo, nagmumukhang tanga. Naisip niya kung talagang mayroon siyang isang kapangyarihan na pangbidang antas, tulad ng sa mga pelikula. Karaniwan, kapag may nakakakuha ng kakaibang kakayahan, iniisip ng mga tao ang isang malakas na lalaki na tumatakbo, nananapak, at bumabagsak ang mga kontrabida. Pero sa modernong mundo na halos walang karahasan, ang sinumang bayani na may pisikal na lakas lamang ay tila walang silbi. Ang mga makina ay kaya nang gawin ang lahat ng iyon. Ngunit ang kakayahang makita ang hinaharap, iyon ay isang bagay na hindi matutumbasan. Kahit ang pinakamalalakas na supercomputer sa mundo ay hindi kayang pantayan ang ganoong kakayahan. Ang plano ni Paulo agad na nagtanong si Paulo kung kaya bang hulaan ni Mateo ang lahat mula sa resulta ng mga laro sa sports hanggang sa mga aksidente. Kung talagang gumagana ang kakayahan niya ng ganoon, talagang nakakabaliw ito. Ngunit mas interesado si Mateo na alamin kung kailan ito nagsimula at bakit ito nangyari. Kahit si Paulo, na kadalasang parang hanggal, ay may punto. Nagsimula ang lahat sa insidente ng mortar, noong halos mamatay siya. Ipinapakita nito na ang kakayahan niya ay tila na trigger lamang sa mga sitwasyong pang-krisis. Malinaw na iniisip ni Paulo na gamitin ito bilang isang safety net halimbawa, kung mawawala na lahat sa kanya, baka biglang lumabas ang maliit na agila upang sagipin siya. Ang layunin ngayon ay alamin kung bakit ito lumitaw sa una at kung paano ito muling lilito. Habang pinag-uusapan nila ito, binanggit ni Paulo na ang unang pagkakataon na lumitaw ang kakayahan ni Mateo ay sa Bitcoin, at ang pangalawa ay sa usapan nila ng kanyang ate na si Kiara. Kung susuriin ang dalawang insidenteng iyon, maaaring gumagana lamang ang kapangyarihan ni Mateo sa mga sitwasyong may kinalaman sa pananalapi. Nakaramdam ng pagkalito si Mateo, lalo na dahil sa insidente ng mortar. Sinabi ni Paulo na maaaring may maliit na eksepsyon, mga sitwasyong may kinalaman sa buhay at kamatayan. Bigla,
Napaisip si Paulo at tinanong kung ano ang nangyari matapos ang insidente ng mortar. Ipinaliwanag ni Mateo na naging malaking iskandalo ito dahil ang aksidente ay dulot ng korupsyon at mababang kalidad ng mga materyales. Ang mga kumpanyang nagsupply ng mga materyales ay bumagsak ng husto ang halaga ng kanilang mga stocks sa merkado. Itinuro ni Paulo na, sa isang paraan, hindi lang ito tungkol sa buhay ni Mateo kundi pati na rin sa pananalapi. Sumang-ayon si Mateo, may punto nga. Sa mundong ito, halos lahat ng bagay ay direktang o di-direktang konektado sa pera. Ang alok ni Paulo ilang sandali pa, inilabas na ni Paulo ang alok na pareho nilang alam na darating. Gagamitin ni Mateo ang kanyang kakayahan upang makita ang hinaharap, at si Paulo ang magbibigay ng lahat ng kapital na kailangan nila para sa mga pamumuhunan. Sa tingin ni Mateo, ito ay isang solidong kasunduan. Sa huli, ang maliit na puhunan niya ay walang laban sa napakalaking kapasidad ni Paulo. Bukod pa rito, hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang kakayahan niya. Baka ito na ang huling pagkakataon na magamit niya ito. At dahil handang akuin ni Paulo ang lahat ng posibleng pagkalugi habang naghahati pa rin sila sa kita kung magtagumpay, wala namang mawawala kay Mateo kahit na mag-fail ang kanilang investment. Halos masyadong maganda ang alok na ito para tanggihan. Ngunit nagsimula ring mag-alinlangan si Mateo kung patas ba ang kontratang ito. Bagaman mukhang okay, may malaking problema, kahit totoo ang kakayahan niya, walang kasiguraduhan na ang lahat ng nakikita niya ay 100% tama. Habang binabanggit ni Mateo ang kanyang mga pag-aalinlangan, hindi na nakikinig si Paulo. Punong-puno ng kasabikan dahil sa kasakiman, sinabi lamang niya sa kaibigan na tumigil na sa pagdududa. Ang mahalaga lang sa kanya ay kung totoo ang kapangyarihan ni Mateo, mayroon silang perpektong pagkakataon upang maging sobrang yaman. Mayroon siyang napakalaking kapital na pwedeng i-invest. Magkasama, maaari silang kumita ng mga halagang hindi kapanipaniwala. Ang kailangan lang gawin ni Mateo ay makipagkamay sa kanya, at magkasama nilang sisimulan ang kanilang paglalakbay sa mundo ng pamumuhunan. Ang pagtakas ni Mateo ngunit biglang tinanong ni Mateo, paano kung hindi ko hawakan ang pangit mong kamay? Sa imahinasyon ni Paulo, ang kanyang kamay ay tila nagliwanag. Sinabi niya ng may pagkadramatiko, kung ganoon, hindi na tayo magkikita pa. Halika na, kaibigan ko, sumama ka sa akin sa mundo ng mga mayayaman. Habang literal na nanginginig si Mateo, biglang tumunog ang kanyang telepono. May tumatawag na nagngangalang Minjun, iniimbitahan siyang uminom sa Hongdae, ipagpalagay nating isang lugar na katulad ng Makati o BGC sa Pilipinas. Kung nandyan si Juan, darating ako, sagot ni Mateo, sabay paalam kay Paulo. May plano na ako, babalik ako mamaya. At ganoon lang, iniwan ni Mateo ang kaawa-awang Paulo sa kwarto sa loob ng wala pang 15 segundo. Pagdating sa bar, agad na tinawag si Mateo ng ilang lalaki. Sarge Kang, mananatili tayo sa ranggo at apelyido para mapanatili ang daloy ng kwento. Binati ni Mateo ang kanyang mga kaibigan, sabay sabing siya'y isang reservist na lang ngayon. Agad namang ipinakilala ng isa sa kanyang mga kaibigan ang tunay na dahilan kung bakit siya dumating ng mabilis. Ang taong maaaring magpabagsak sa investor na nakakakita ng hinaharap ay naroon mismo sa harapan niya. Ang pangalan niya ay Shin Yuri. Sa kaliwa niya ay si Huang Juhu, isa pang panganib na naglalakad. Ligtas ba si Mateo? Hindi na. Kinuha niya agad ang isang baso ng alak. Mukhang may hinahanap si Mateo na isang taong nagngangalang Juan, pero sinabi ng kanyang kaibigan na mahuhuli ito. Tinanong siya ng isa pang lalaki kung balak ba niyang bumalik sa kolehiyo sa susunod na taon. Sinabi ni Mateo na pinag-iisipan pa niya. Ngayong bayad na ang bahay nila at wala na siyang problema sa pera, mukhang ang pinakamagandang hakbang ay ang mabilis na pagtatapos ng pag-aaral. Tumayo si Shin Yuri. Itinaas ang kanyang baso. Isang karangalan na makasama kayo, Senior. Uminom siya ng isang eleganteng lagok. Talagang isa siyang artista sa pagpapakitang gilas.
Muli niyang tinaas ang kanyang baso nang purihin ni Mateo ang kanyang galing sa pag-inom. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok ang isa pang tao sa bar. Si Jung Kwan-woo. Mukhang senior ito ni Mateo sa militar o sa ibang lugar. Gusto ni Mateo na ang babae sa grupo ang magbuhos ng alak para sa lalaking ito habang sila'y nag-uusap tungkol sa trabaho at negosyo. Binanggit ng kaibigan ni Mateo na 4 na kumpanya ang nagsasama upang bumuo ng isang malaking conglomerate. Ang problema, kapag nagsama ang 4 na kumpanya, hindi lahat ng empleyado ay mananatili. May ilan na matatanggal. Tinanong ni Mateo ang handgal na ito kung ano ang gagawin niya kung siya'y masisante. Sinabi ng lalaki na nagsisimula na siyang mag-interes sa pag-i-invest. Pagkatapos ng ilang bote ng alak, iginiit ng lalaki na walang magaling na investor sa bansang ito, kundi mga magagaling na negosyante lamang. Ngunit kailangan nila ng isang taong matapang at may kapital upang magsimula ng mga tunay na hakbang sa lungsod. Samantala, si Yuri ay naglalaro ng kanyang cellphone sa ilalim ng mesa. Nagre-record ba siya? Sinabi ko na sa inyo, ang babaeng ito ay mapanganib. Ang inosenteng lalaki sa tabi niya ay sa wakas nagtanong, ano bang ginagawa mo? Paliwanag ni Yuri na dapat ay makikipagkita siya sa isang kaibigan, pero dahil narito siya ngayon, tinawagan na niya ang kaibigang iyon. At nang banggitin niya ang pangalang, Soa, tila nanigas ang buong bar. Nagsimulang magpawis ng malamig si Mateo. Ang babaeng ito ba'y sobrang delikado, o may nangyari na? Ngunit huli na para umatras. Pumasok na siya. Kung tatanungin niyo ako, mas mapanganib si Yuri. Ang babaeng naka-black dress na maikli ay hindi naman ganoon kalala. Hindi ko sinasabing pangit siya, pero hindi siya kasing delikado ni Yuri. Naupo si Mateo, mukhang isang tanga, at pawis na parang naliligo. Agad siyang nakilala ng babae. Kang Jinho. Mananatili tayo sa buong pangalan ng pangunahing karakter para sa eksenang ito. Napakatarantado. Ito ang unang beses na nagkita silang muli mula nang maghiwalay sila. Kaya pala, hindi siya isang ganap na talunan tulad ng iniisip natin. Ang gago ay nagkaroon ng girlfriend bago pa magsimula ang kwento. Ang malas lang talaga. Ang pag-uusap sa nakaraan ilang segundo pa lang ang lumipas, naiwan na silang dalawa sa mesa. Binanggit ng babae na 2 taon na mula nang huli silang magkita. Kinumpirma ito ni Mateo at sinabing maayos naman ang kanyang buhay ngayon. Tinanong niya kung masaya ba siya sa bagong nobyo nito. Oo, masaya kami, sagot niya. Mukhang nakikipag-date siya ngayon kay Go Jung-hyuk. Talo ang bida natin sa isang gym king. Sa totoo lang, ang lalaki ay mas mukhang kuya niya kaysa nobyo, pero bahala na. Gusto niyong malaman. Iniwan si Mateo. Ang turentadong si Go Jung-hyuk ay anak ng isang mayamang pamilya. At pagkatapos ng breakup nila ni Mateo at ang pagsali nito sa militar, nagsimula siyang makipag-date sa lalaki. Ngayon, nakaupo lang si Mateo, nakatitig sa kanya, mukhang isang ganap na handgal. Sinabi ng babae na nagbago na siya ng sobra. Noon, akala ko medyo boring ka. Diyos ko, mas malala pa pala siya dati. Ang bida natin ay nakipagrelasyon sa kanya noong mas masahol pa siya. Humingi siya ng tawad sa paghiwalay kay Mateo noong nasa mahirap itong sitwasyon. Sinagot siya ni Mateo ng simple. Ayos lang. Tapos na iyon. At ngayon, biglang naging malambot ang babae, kinagat ang kanyang mapupulang labi, at tiningnan si Mateo gamit ang ganoong klaseng tingin. Simula pa lang, gusto talaga kita. Hindi natuwa si Mateo. Hindi pa man siya nagiging emosyonal, gusto na niyang alamin ang ibig sabihin nito. Parang ang weird pakinggan, sagot niya, pero gusto talaga kita noon. Sinabi niya na ito'y dahil sa kumpiyansa ni Mateo, at iyon ang palaging hinangaan niya dito. Kung ganoon, bakit mo ako iniwan? Tanong ni Mateo. Umiling lang siya. Malinaw na sinunggaban ko lang ang oportunidad nang dumating ito. Oportunidad makipag-date sa isang mayaman. Oo, tama. Sinabi pa niya ito ng direkta, na parang walang kahit anong itinatago. Dagdag pa niya,
hindi niya kayang palampasin ang pagkakataong matupad ang kanyang mga pangarap. Ang pangarap niya, malinaw naman, ay magpakasal sa isang mayaman. Gusto ni Mateo malaman kung ano ang pinagsasabi niya. Ngayon, nanigas ang babae, halatang nahihiya, at tumayo ng awkward. Kailangan ko nang umalis. Pero hindi hinayaan ni Mateo na matapos ito ng ganoon lang. Ano ang ibig mong sabihin sa pangarap mo? Tiningnan lang siya ng babae ng isang beses bago umalis, sabay bulong na ang pangarap niya ay ang maging matagumpay. Samantala, naiwan si Mateo na nakaupo, nakasubsob sa mesa na parang isang tambak ng basura. Ang nakaraan ni Mateo 2 taon na ang nakalipas, bago pa man may libing ang kanyang ama, na foreclose na ang kanilang bahay. Lahat ng kamag-anak nila ay tumalikod sa kanila. At si Soa, iniwan siya bago pa siya makapagluksa. Napilitan siyang sumali sa militar. Samantala, ang kanyang ina ay naiwan mag-isa upang magtrabaho at mabuhay. Diyos ko, napakalupit na dagok iyon. Hindi lahat ng tao ay kayang makaligtas sa ganoong sitwasyon. Pero kamakailan, nagbago ang lahat. Ang kanyang mga pamumuhunan ay nagbigay ng malaking kita, at ang unang malaking tagumpay niya ay ang kalakalan sa langis. Ngayon, nakaupo siya roon, puno ng pagmamalaki, iniisip kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tagumpay. Eksaktong sa sandaling iyon, lumitaw ang agila sa harapan niya. Nagbiro pa si Mateo. Narito ka ba para uminom, bata? Pero tulad ng dati, pinalipad ng nilalang ang kanyang mga pakpak, umiikot sa itaas niya. At nang makita niya ang mensahe nito, lumiwanag ang kanyang mga mata. Kaya ito pala ang hinaharap niya. At syempre, ang tarantadong manunulat ay hindi sasabihin sa atin kung ano ang nakasulat. Pero batay sa reaksyon niya, mukhang magandang balita ito. Ang susunod na nangyari ay nagising si Mateo sa bahay ni Paulo, sabay gising sa kaibigan niya, sumisigaw tungkol sa isang mahalagang bagay. Lasing pa si Paulo, at pabagsak na tanong, ano bang gusto mo? Mateo, puno ng kasabikan, sumagot, gusto kong magtagumpay. Diyos ko, hindi maaaring siya'y naaapektuhan pa rin ng boring na si Soa. Si Shin Yuri ay 10 beses na mas mahusay, isang tunay na reyna. Ang umaga ng hangover dumating ang umaga, at ang hangover ay bumagsak sa kanya. Kaya nga sinasabi nila, ang pag-inom ng alak ay parang pagnanakaw ng kaligayahan mula sa kinabukasan mo. Mga bata, huwag kayong uminom ng alak. Si Paulo, bilang isang tunay na kaibigan, ay palaging naghahanda ng burger para sa kanya upang matulungan siyang makabawi. Diyos ko, ganito ba ang diet ng mga Amerikano? Siyempre, gusto ni Paulo malaman kung ano ang nangyari kagabi. Mateo, na mukhang walang pakialam, ay sumagot, hindi ko na maalala. Pero totoo ba ito? O sobra lang siyang lasing kaya nagka-amnesia? Agad siyang tinukso ni Paulo. Umuwi ka kagabi na sobrang excited, sigaw ng sigaw na may nakita kang mahalagang bagay. Napabuntong hininga si Mateo. Sige, ipapaliwanag ko. Tinanong niya si Paulo, nakapag-invest ka na ba kahit minsan? Paulo, na tila walang alam sa mundo ng investment, ay sumagot ng pabiro, syempre hindi pa. Sa kabilang banda, si Mateo ay nag-aral ng finance sa kolehiyo at sumali sa mga investment group. Pero noong nagsimula siyang mag-invest sa aktwal, mayroon lang siyang 40,000 peso, 1,000,000 won, bilang panimulang puhunan, at halos lahat ng iyon ay nawala. Sa madaling salita, sa bawat investment niya, nalulugi siya ng 50%. Tinitigan siya ni Paulo, halatang dismayado. So, nag-aral ka ng lahat ng iyon para lang walang matutunan. 1 taon pa lang akong nag-i-invest, paliwanag ni Mateo. Kailangan ng oras para gumaling. Ang puhunan at ang diskarte pinagsama nila ang kanilang pera at natuklasan na mayroon silang humigit kumulang 520 milyong peso, 13 bilyong won, mula sa kita ni Paulo sa Bitcoin. Alam ni Mateo na ito ay mas maraming pera kaysa sa nakikita ng karamihan sa kanilang buong buhay. Ang problema, sa mundo ng investment, mahalaga ang laki ng kapital mo.
Kung mayroon kang 400,000 peso, 10 milyong won, para kumita ng 4 na milyong peso, 100 milyong won, kailangan mo ng 1,000% na return. Pero kung mayroon kang 400 milyong peso, 10 bilyong won, 1% na return lang ay magbibigay na sa iyo ng 4 na milyong peso. Ang tanging dahilan kung bakit kumita ng malaki si Paulo sa oil trading ay dahil mas malaki ang inilagay niyang puhunan. Pero malinaw, habang mas malaki ang puhunan, mas malaki rin ang panganib. Kung ganoon, kailan tayo mag-i-invest ulit? Tanong ni Paulo. Itinaas ni Mateo ang kilay. Bakit ang isang tao na may 520 milyong peso ay iniisip pa ang tungkol sa investment? May perpektong sagot si Paulo. Mas maraming pera, mas maganda. Gusto ko pa ng mas marami. Ang taong ito ay talagang medyo sekim. Ang diskarte ni Mateo. Tinanong ni Paulo si Mateo kung ano ang balak niyang gawin sa kanyang pera. Sinabi ni Mateo na naghihintay siya para mag-invest. Malinaw, kailangan niya ng isang senyales bago siya kumilos. Kung hindi lilito ang agila, wala siyang gagawin. Hindi siya isang hanggal. At base sa sinabi ni Paulo, kailangan niyang magbasa pa ng mga bagay na may kaugnayan sa finance upang mapataas ang pagkakataong ma-activate ang kanyang kakayahan. Lumipas ang ilang araw. Sa mga nakaraang araw, binasa ni Mateo ang napakaraming artikulo tungkol sa ekonomiya. Kahit ano na may kaugnayan sa investment, cash flow, stock trends, sinubaybayan niya ang lahat, naghihintay na ma-activate ang kanyang kapangyarihan. Pero malinaw, ang mga pampublikong impormasyon ay halos walang silbi. Kapag sinabi ng mga tao na tataas ang presyo ng isang bagay, tumaas na ito. At kapag sinabi nilang bababa ito, bumaba na ito. Sa madaling salita, walang benepisyo ang makukuha mo rito. Ang problema ni Mateo ngayon, may bagong problema si Mateo, matapos ang ilang araw, wala pa ring na-activate. Nalilito pa rin ako. Totoo bang walang nangyari noong gabing iyon sa bar? May nakita ba siya pero nakalimutan? Ano bang nangyari? Ito ang tanong ng narrator, reader. Nagsuggest si Paulo na marahil panahon na para gumawa sila ng kontrata upang hatiin ang lahat sa 50-50ths. Nagkasundo sila at pumirma ng kontrata. Sana binasa ni Mateo ng maayos ang lahat ng maliliit na detalye. Ang tawag ni Yuri, handa sanang lumabas si Mateo para bumili ng kape, pero sinabi ni Paulo na wala na silang kape sa bahay. Sabay, tumunog ang telepono ni Mateo. Sa kabilang linya, may narinig siyang boses ng isang babae. Ito ba si Jinho? Mananatili tayo sa orihinal na pangalan para sa eksenang ito. Oo, sagot niya. Diyos ko, siya ito. Si Shin Yuri, ang reyna. Agad na naalala ni Mateo ang babae, ang bombshell na may orange na buhok sa bar. Anong meron, mahal? Tanong niya, may tono ng panunuyo. Sinabi ni Yuri na gusto niyang imbitahan si Mateo sa isang Starbucks para magkape. Ang lugar ay mukhang medyo underground o deep web, parang isang lugar na hindi pangkaraniwan. Ang pag-uusap sa Starbucks pagdating ni Mateo, tumayo si Yuri, mukhang excited, at pinaupo siya sa tapat niya. Okay, binigyan ko ng dagdag na detalye ang eksena ng upuan sa aktwal, pinaupo siya sa tapat. Nagpasalamat si Yuri sa pagpunta niya kahit biglaan ang tawag. Sinabi ni Mateo na walang problema dahil malapit lang siya sa bahay ng isang kaibigan. Napansin ni Yuri na tinititigan siya ni Mateo. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ni Yuri. Ngumiti si Mateo. Para kang isang K-pop idol na mahilig mag-cover ng dance. Inayos ni Yuri ang kanyang buhok, medyo nag-aalangan. Ibig mong sabihin, maganda ako. Nagpatuloy ang kanilang usapan, at nalaman ni Mateo na si Yuri ay taga Cheongdam-dong, isang lugar ng mayayaman sa Seoul. Mananatili tayo sa orihinal na pangalan para sa konteksto. Ibig sabihin, sobrang yaman siya. Sa pagiging prangka ni Mateo, tinanong niya, bakit mo ako tinawagan? Sinabi ni Yuri na gusto niyang humingi ng tawad dahil tinawag niya si Soa noong gabing iyon. Hindi niya alam na si Soa ay ex-girlfriend ni Mateo.
Humingi rin ng tawad si Mateo, sinasabing alam niyang hindi sinasadya ni Yuri. Ang hiling ni Yuri pagkatapos, tinanong ni Yuri kung balak ni Mateo bumalik sa kolehiyo sa susunod na semester, ngayong tapos na ang kanyang serbisyo militar. Sinabi ni Mateo na oo. Binanggit ni Yuri na marahil ay magiging magkaklase sila. Mukhang interesante ito. Bigla, sinabi ni Yuri na may gusto siyang ipakiusap kay Mateo. Umupo ng maayos si Mateo, nagtatanong kung bakit bigla siyang nagiging mahiyain. Magpapahayag ba siya ng nararamdaman? Diyos ko, hindi alam ni Mateo kung ano ang sasabihin. Tatanggihan ba niya o tatanggapin? Ang problema, sobrang ganda ni Yuri para tanggihan. Diyos ko, ganito ba talaga ang nangyayari? Pero sa huli, inamin ni Yuri na gusto lang niyang humingi ng tulong sa pagbili ng bagong telepono dahil natatakot siyang maloko. Napagtanto ni Mateo na masyado siyang nag-isip ng malayo. Pumayag siya, pero sinabi niyang hindi siya mahusay pagdating sa gadgets. Ngumiti si Yuri. Basta nandyan ka, sapat na iyon. Sa isip ni Mateo, si Paulo ang perpektong tao para rito. Ang tarantado ay bumibili ng lahat ng bagong telepono at gadget sa merkado. Pagdating sa tindahan ng telepono, agad na pumasok si Yuri at tinanong kung mayroong Samsung L6. Umupo si Mateo habang sinimulan ng empleyado ng tindahan ang pagpapaliwanag ng lahat ng mga tampok ng telepono. Ang tarantado nating bida ay nakaupo lang doon, nag-iisip. Diyos ko, ang pagbili ng telepono ngayon ay napakakomplikado. Dapat mas simple ito. At sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan ang presensya niya rito. Dahil dito, nagsimula siyang maglakad-lakad at tumingin sa paligid. Kinuha niya ang isang unit ng L6 at naalala na bago siya sumali sa militar, ang pinakabagong modelo noon ay L3 pa lamang. At iyon ang sandaling nag-activate ang kapangyarihan ng Agila. Ang Agila ay lumipad papasok sa tindahan, umiikot sa ibabaw ng ulo niya. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang mensahe, L6 ngitig na produksyon. Napakunot noo si Mateo. Nalilito siya. Ano ito? Sa tingin ko, malinaw naman, hindi ba? Ang telepono ay malapit nang ihinto ang produksyon. Pero tingnan natin kung saan haantong ito. Napansin ni Yuri na nakatingin si Mateo sa kawalan. Anong tinitingnan mo? Tanong niya. Pumikit si Mateo at ngumiti. Wala, may lamok lang na dumaan. Siyempre, ang tarantado nating bida ay tuwang-tuwa. Isa na namang senyales ang naganap. Ang pag-uwi sa daan pauwi, binanggit ni Yuri na iniisip niyang bumili ng kulay dilaw, pero mas gusto niya ang kulay asul kaya iyon ang pinili niya. Mateo, na tila walang interes, ay sumagot, oo, maganda nga. Pero malapit na itong ihinto ang produksyon. Napakunot noo si Yuri. Biglang nanigas si Mateo. Sa sobrang pag-iisip niya tungkol dito, hindi sinasadyang nasabi niya ng malakas. Sa desperadong pagtatakip, bigla niyang sinabi na kailangan niyang umalis dahil may kailangang asikasuhin. Kumaway siya ng palem at mabilis na umalis. Habang nakatingin si Yuri sa kanyang pag-alis, napabuntong hininga siya. Iniisip niya na sana man lang ay naimbitahan niya si Mateo para kumain bilang pasasalamat sa tulong nito. Sa bahay ni Paulo samantala, biglang pumasok si Mateo na sumisigaw. Paulo, sabi nila ang Samsung L6, kinuha ni Paulo ang kanyang telepono. Tinuro ito ni Mateo. Ang bagay na yan, malapit nang ihinto ang produksyon. Lubos na nalito si Paulo. Bakit? Siyempre, hindi alam ni Mateo ang sagot. Ang Samsung ay may napakaraming modelo ng telepono.